huling araw na ito. Nakikita natin na sa Facebook, ang dami na lumalabas dyan, mga false prophet, mga nagpa-prophecy, magra-rapture now. So, kung tayo basta-basta naniniwala dyan, at ina-expose na ng Panginoon yung mga hindi tunay, na well-known sila pero hindi sila tunay. No? Iba ang motibo nila sa pag-aaral, sa pagsisira ng Panginoon, salita ng Panginoon, at iba ang kanilang mga kahulugan. Kaya nais ko sa umaga ito mga kapatid, ay tayo mismo sa sarili natin, mag-aaral tayo. Mas maganda yung tayo mismo sa sarili natin, nag-aaral tayo. Nandiyan naman ang Banal na Espiritu upang siya ang magturo sa atin. Kasi kung minsan lalo kung hindi natin masyadong kilala, ay akala natin totoo yung kanyang tinuturo. Pero kung ito'y siniksik natin sa ating sarili mismo, sa tulong ng Banal na Espiritu, makikita natin at doon tayo makakalaya. Kaya nga sabi, if you will continue my teaching, you will know the truth. And that truth will set you free. Amen? Dahil pinagkaalam ko muna lahat yan. Lalo naman ay marami kong inaatinan kung saan-saan. Pero lahat yan, ang iba sa kanila ay naglaho na. Dahil inireveal ng Panginoon ang Banal na Espiritu kung sino ang tunay. At kaya inireveal na nga ng Panginoon kung sino ang tunay. Amen? At hindi na mahirap malaman dahil tayo mismo malalaman natin. Kaya nga itong kahit na ito na binigay sa akin ng Panginoon, madali tayong makaalam ng katotohanan sa pamamagitan ng kanyang banal na presensya na nasa sa atin. Amen. So tayo muna po isang daling manalangin. Panginoon Diyos, Ama naming nasa langit sa oras ito, kapag may nagpupulit ng papasalamat, Panginoon, na kami, Panginoon, ay pinag-isa mo, Panginoon, tipon sa lugar na ito, upang magbulay-bulay, makinig na iyong mga salita, Panginoon. Kaya hinig namin, Panginoon, widely open our minds, Lord God. Open our spiritual eyes, our spiritual ears. We want to hear from you, Lord God. We want to see your presence, Lord God. Nawa, Panginoon, madaman ang bawat isa, Panginoon, ang iyong banal na presensya, Panginoon, upang maramdaman namin, Panginoon, ang tunay mong pag-ibig na Panginoon, na kami hindi mo iniiwan, hindi mo pinababayaan, Panginoon. Kaya sa umaga ito, dalangin po namin na Panginoon, na patuloy kang pumilos sa aming mga buhay, magkaroon kami ng higit na kalakasan, Panginoon, higit sa lahat ng aming relasyon sa iyo, ay lalong tumibay, Panginoon. At ano ang pagsubok na aming daanan, Panginoon, alam namin, Panginoon, ikaw rin ang tutulong sa amin upang ito ay aming mapagtagumpayan. Sa ganang amin, ay hindi namin kaya, but because of your presence in us, Lord God, ay makakaya namin ito, Lord God. Kaya Panginoon, sa oras ito, muli, pagkaisa mo, Panginoon, sa isang Espiritu, Panginoon, at sa isang layunin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. This we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sandali pa. Sandali pa tinihinga. Sa totoo mo, ang laki ng pinakina mo. Pero salamat sa grasya ng Panginoon na pinalalakas ako. At ang tulog ko, napaka mga 1 o'clock, 2 o'clock gising pa ako. Matutulog ako mga 2:33. Matutulog ako mga 1-2 oras. Okay na yun. Hindi na ako nakakatulog ng matagal. At doon ako nagbubulay-bulay pag habang gising ako. Doon ako usap sa akin ng Banal na Espiritu. At doon ko nalalaman talaga kung ano ang kalooban sa akin. Lahat po tayo pagdadaanan natin yan. Lalo na kayo mga bata pa kayo. Kaya dapat magsumikap na tayo na talagang tumibay ang relasyon natin sa Panginoon. Amen? So sa umaga ito po, ang tatalakayin natin ay may kinalaman din. So, ano inaano natin, fearless? Pinasulat ko sa asawa ko sa kapirasong papel. At hindi po ako talaga nagdadala ng cellphone. Pagka matiti, nasa cellphone ko ayoko mag-cellphone. So ito.
ito naman po yan sa ating tatalakayan. Mahalaga po ito. Ang titulo po nito ay We are the temple of God. Fear not. So ito po yun. Tayo ay templo ng Diyos. Huwag kayong matakot. Amen? Sabi nga, if God is with us, who will be against us? Sa sarili natin, hindi natin kaya yan. Pero ito po ang sinasabi, we are the temple of God. Amen? Sabi nga, ang Diyos ay hindi nananahan sa templong ginawa ng kamay ng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay spiritual temple and we are the temple of the living God. Ito po ang dapat natin maintindihan. Bakit ka matatakot kung templo ka pala ng Diyos? Kung ang Diyos pala nananahan sa'yo, anong takot mo? Ibig sabihin, pagka may takot ka pa, isa lang ibig sabihin mo, wala sa'yo ang presensya ng Panginoon. Amen? Pero kung alam natin na tayo pala ay templo ng Diyos, ibig na nananahan siya sa atin ang presensya, ano ang itatakot mo? Kaya nga, if God is with us, who will be against us? Amen? Kaya kaya natin, ano man dumating sa ating mga pagsubok, mga problema, suliranin, ano man kakapusan ng sabihin natin, God will provide. Amen? Sa ganang atin, hindi talaga natin kaya eh. Kaya pasalamat tayo, ang Diyos ay sumasa atin. Hindi kita iiwan, sabi na po, hindi kita pababayaan. Lagi kita sasamahan. Amen? So, paano ba natin ilalarawan ang pagkilos ng Diyos sa atin? Ba't ka mag-aalala? Katulad ng mga batang yan, pababayaan ba ng magulang niya na maglakad sa kalye na nakikisa? Hindi. At kung sila ilalakad yan, hindi ba inaakay natin, hawak natin? Amen? Kapag isang sanggol, isang bata ay hawak ng kanyang ina o kanyang ama, anong ikatatakot ng bata? Safety siya. Amen? So, ganun din naman. Kung alam mo, hawak ka ng Panginoon, ano ang ikakatakot mo? Ibig sabihin yung divine protection ay nasa sa atin. Hindi tayo pababayaan ng ano man ang mangyari. Amen? Kaya nga, dapat din natin malaman ano sinasabi ng Bible. Umpisa po natin sa 1 Corinthians 3:16, 17. Ang sabi nito, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nananahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Nananahan sa atin ang Espiritu. Yan ang, huwag natin kalilimutan na tayo ay templo ng Diyos. 17. Parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kaya ibig sabihin kung tayo ang templo ng Diyos, ibig sabihin pag-ingatan natin. Kasi ang sabing parurusahan ng Diyos ang sino mang magwasak ng kanyang templo. Ba't ba nawawasak ang templo ng Panginoon? Dahil hindi natin alam kung ano dapat natin gawin. Kaya kailangan talagang pailalim tayo sa pangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang sabi rito, paparusahan ng Diyos. At ang Diyos hindi lang tumatahan sa templong marumi. Giba-giba, sira-sira. Kaya tayo nga binibigyan ng mga guidelines sa Bible kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Panginoon. Hindi ayon sa ating pamamaraan, kundi ayon sa pamamaraan ng Diyos. Kaya dapat alam natin yan. Kaya nga dapat tayo mismo nagpupulay-pulay sa atin. Kaya nga sabi doon at forget to read Bible. Kaya sabi doon, meditate day and night. Amen? Saan ba yan? Joshua 1:8. Tingnan mo nga nun. Ang sabi nito, this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shall meditate therein day and night. So day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt be good success.
Amen? Huwag daw kalitang bulay-bulayin. Nasa gayon, masunod natin ang lahat ng nasusulat. Kaya ang guide nga natin eh. Amen, ang Bible. Kaya hindi po pwede, hindi tayo magbasa araw-araw. Amen, meditate. Hindi lang nagbabasa. Kasi kanya nga hindi naintindihan ng marami dahil binabasa lang. Ang sabi nito, meditate. I-meditate po, ano ba yung sabi? What does the Bible say? What's it mean? Kanino sinasabi? Ano dapat gawin? May promise ba? May pangako ba ang Panginoon? Minsan yung nakikita natin yung pangako eh. Amen. Ang pag-meditate kasi, what is written? Ano nga susulat? Sino sumulat? Para kanino? Eh minsan atin tayo na atin, hindi naman para sa atin. Amen. Katulad halimbawa sa Old Testament, may mga sinasabi doon, para kanino? Para sa atin ba? Hindi. Amen. Kaya kada alam natin, meditate natin. Isa pa yung dapat maalaman natin, wala na lang akong lakas mga kapatid, yung talagang alam natin, how to understand the Bible. Magandang topic po yun. Dahil marami, matagal sa Panginoon, mga pastor na hindi naintindihan talaga ang Bible. Kaya nakakaawa yung maraming yung ibang kasabayan ko pa rin nawala na ngayon. Nung isang gabi nga, nanonood akong balita, sabi ko, panibagong panira na naman ito sa mga born again Christian. Dahil may mga Kristiyano nagpapastor na rin na involved sa problema sa gobyerno. Dahil siya ay nasa government din. Isa siya na-involved doon sa pangkurako. Kaya, ingatan po natin yung ating sarili bilang mga anak ng Diyos. Amen? So yun, balik tayo doon sa 1 Corinthians. Kaya nga tayo ay templo ng Diyos. Kaya nga sabi, paparuhasaan ng Diyos ang sino mang magwasak ng templo niya sapagkat banal. Banal. Kaya nga sinabi, be holy for I am holy. You cannot enter the kingdom of God without holiness. Remember that it is a command. It is not optional. Pag sinabing it is a command, we have to obey. Pag hindi tayo nag-obey, meron ka parusahan din. Amen? Kaya ito ganito po, pangangaral ko mga palit, sorry kung nasasaktan ko kayo. Amen? Dahil hindi ko kailangan ng palakpak ng sino ba. Ang nais ko, matanim sa puso ng bawat isa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya nga sabi ng Hebrew 4:12, ang salita ng Diyos ay matalas pa sa tabak na magkabilay tanim. Dahil para tayo magbago. Para maintindihan natin. Amen? Basta ako sa leading ng Holy Spirit. Kaya yung ibang sinasabi ko ngayon, wala na rin sa outline ko. Kaya sabi ko kay Mrs. Sandali tayo, mga 30 minutes. Ewan ko, higit pa yan sa 30 minutes ito, tatalakayin natin. Amen. 6:19. Ang sabi nito, hindi ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo. So tayo ay templo. Kaya nga sabi ko, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Hindi na sa atin to. Amen? Ano nangyari? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili na kayo ng isang halaga. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang parangalan ang Diyos. Hindi na natin pag-aari ito kung talaga kayo born again. Binili na tayo ng malaking halaga. Anong pinambayad sa amin? Pinambili sa atin? Ang buhay ng ating Panginoon sa Kristo.
binili na. Ano bang bagay na binili natin? Pwede pa bang maghabol yung dating may-ari? Hindi na. Bumili kayo ng isda sa palengke. Ano bang binili nyo sa palengke? Yung nagtendero, hindi na kayo pwede habulin. Dahil binili nyo na, binayaran nyo ba? Amen. Tayo binayaran na ng Panginoon sa Kristo, hindi na natin pag-aari ito. Kaya sabi lahat natin gagawin dapat yung kapurihan ng Panginoon. Hindi yung sa ating sarili, yung tayo ay maitaas. Kaya lahat ng ating gagawin, dapat total submission tayo sa Panginoon. Dahil siya ang may-ari ng ating buhay. Yung plano niya. Minsan kasi ang nasusunod yung atin, yung plano natin. Yung gusto natin. At yun ang magbibigay sa atin ng kapahamakan. Dahil na sinabi ng Proverbs, there is a way that seemeth right unto man, but at the end is destruction or death. Kaya tingnan muna natin kung tayo may iniisip, meron tayong gustong gawin. I-consulta muna natin sa Panginoon. Kalooban ba ng Panginoon? Amen. Kaya ngayon maraming ligaw mga kabataan Sige na sige, hindi ko makonsulta sa magulang. Kasi yung magulang hindi rin naman alam. Kaya dapat mga magulang, alam ang banal ng kasulatan ang the Bible. Yan talaga ang guide natin, yan ang manual natin. Amen? Para tayo mabuhay, may kabanalan. Kaya nga without holiness, we cannot enter the kingdom of God. Kaya sisirain ng Diyos. Amen? Kaya nga, sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong mga katawan upang parangalan ang Diyos. Kung minsan kasi akala natin may ginagawa tayong mabuti, akala natin sa Diyos. Tandaan po natin si Satan nagpapanggap na angels of light. Hindi naman kayo pakikitaan, tuutusan ng masama niyan Ang pambunga niya mabuti rin. Kaya hindi na kabutihan na iniisip natin galing sa Panginoon. Kaya nga kailangan natin gabayan patuloy ng Banal na Espiritu. At kung tayo tunay na pinananahan ng Banal na Espiritu, alam na natin yun. Dahil nandun agad ang conviction. Isang patunay na pinananahanan tayo ng Banal na Espiritu, pagka kayo nagkasala, ikukonvict ka agad, magpo-confess ka agad. Sorry Lord, nabigla ako. Nagkamali ako. Pero ikay patuloy sa kasalanan. Lumipas ang araw, lumipas ang linggo, lumipas ang buwan. Hindi mo na ikaw confess. Katunayan mo, wala sa iyo ang Banal na Espiritu. Hindi ka pinananahanan ng Banal na Espiritu. Nakukuha natin. Kasi lagi natin na ikukonvict ka Mali yan. At saka pipigilan ka ng Banal na Espiritu. Pinaplano mo pala, pipigilan ka na. Hindi mo na itutuloy. Amen. Lalo mga kabataan makikita natin. Dahil tayo ngayon ay narito sa daigdig na napakagulo. Alam natin yan, di ba? Nanonood tayo ng balita. Alam natin ang nangyayari sa ating kapaligiran. Amen? At malapit na talaga po bumalik ang Panginoon. Kaya lang walang nakakaalam kung kailan. Ang Ama lang ang nakakaalam. Nobody knows the second coming of the Lord Jesus Christ. Pero lahat ng sinyalis na narito na. Amen? So yun mga kapatid, ang kinakailangan natin. Kaya ang sabi, gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Yung mga ginagawa natin, araw-araw ay napaparangalan natin ang Diyos. Ano ba gawin natin? Kinakailangan napaparangalan na itataas ang pangalan ng Panginoon, hindi yung sarili natin. Ang galing ko Amen. Magaling ako. Wala tayong galing, mga kapatid. Iisa lang ang magaling. Ang Diyos lang ang magaling. Amen. Kaya huwag tayong magkatubili. Lumapit tayo lang sa pagmulat na ang ating mga mata. Pagmulat na ang mata natin, ang ginagawa natin bago tumayo,
dapat nagpapasalamat na tayo. Salamat Panginoon sa panibagong buhay na ito, sa panibagong araw na ito. Amen. Lahat ng gagawin natin, pagmulat ng mata, yung parangalan natin agad ang Diyos. Amen. Second Corinthians 6:16. Sabi, o di ni, ano sabi no? O kaya ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan. Hindi ba ninyo, hindi tayo hindi niyo tayong templo ng Diyos na buhay. Hindi ba tayong templo ng Diyos? Siya na rin ang nagsasabi, nananahan ako at nabubuhay sa piling nila. Ako ang magiging Diyos nila at sila ay magiging tayo. So, ito yung mga kapatid, napakaliwanag na. Sabi, hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Tayo ang templo. Amen. Kaya kung pinapaganda natin, itong lugar na ito, mas pagandahin natin yung templo ng Diyos. Walang iba kung hindi tayo. Kaya sabi ng Bible, ito at I'm gathered in my name, I am in the midst of them. Dalawa lang o tatlo nagkatipon sa aking pangalan, ako'y naroon sa kanilang kalagitnaan. Kaya kahit tayo nasa ilalim ng puno, kung nagkakatipon tayo sa pangalan ng Panginoon, nandun ang kanyang banal na presensya. Amen. Hindi masama pagandahin natin ang lugar. Pero yung lugar ng banal na Espiritu, yung ating buhay, yun ang higit natin pagandahin. Amen. Tingnan yung mga sikat na relihiyon na malalaki. Ano pinapaganda nila? Yung kanilang church building. Pero yung kanilang sarili mismo, yung kanilang buhay, ay hindi nila pinapaganda. Amen. So dapat pagandahin natin dahil ang Diyos, ang banal na Espiritu, hindi na nananahan sa templo, sila-sila, giba-giba na walang kaayusan. Amen? Kaya nga, inaayos ang Panginoon. Mamaya, after this verse, nabasahin natin, 1 Peter 2:5. Ang sabi nito, 1 Peter 2:5. Tulad ng mga batong buhay. Yan. Sino tinutukoy dito? Tulad ng mga batong buhay. Maging bahagi tayo ng isang templong espiritual. Pinag-usapan ng templong espiritual, hindi ito nakikita natin. We are the temple of God. Nananahan sa atin ng banal na Espiritu, kaya sinabi tulad ng batong buhay. Buhay, batong buhay. Maging bahagi kayo ng isang templong espiritual. Sino bahagi dito? Dapat tayong narito, maging bahagi. Ano ibig sabihin maging bahagi? Meron kang gagawin. Hindi ka lang taga-upo dyan. Amen. Susuporta tayo sa gawain ng Panginoon. Amen. Ako, nalulungkot ako sa aking sarili, sa aking mga asawa. Hindi namin magampanan yung dapat namin gampanan. Sabi, matagal na naman akong gumanap. Yung mga prayer meeting dito, hindi namin madaluhan. Yung mga meeting, dahil nga, sa kondisyon namin. At kami mag-asawa, yung asawa ko nila, hirap na lumakad. Amen. Kaya pagpasensyaan nyo na kung hindi kami nakaka-attend sa mga activities dito sa church. Minsan-minsan lang. Ngayon nga talaga, wala ko hindi ako makakatayo. Gusto ko na ipa-message nga si Dit kagabi. Dahil hirap na hirap ako kagabi. Pero gano'n pa mas, tulong ng banal na Espiritu, pinatayo niya ako. Kahit ganito namamanhid na pa ako. Amen? Para sa Panginoon, for the glory of God. Amen? So kaya nga tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual bilang mga paring tinalaga ng Diyos.
bilang mga priesthood, mga pare. Ano ba ibig sabihin ng pare? Tayo mag-alay. Mag-aalay tayo. Ano dapat natin i-alay? Romans 12. Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual. Amen. Maghandog ng espiritual. Hindi lang ang ating mga suporta sa pinansyal. Ang sabi dito, mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual. Hindi lang material, mga espiritual. Higit sa lahat yung espiritual natin pag-alay, pag-handog. Amen. Nakalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Nakukuha natin? Hello? Isa lang maintindihan. Dapat ako naman maintindihan natin to. Amen? Kaya nga ganito kung mga aral ako ganito kahit nung araw pa. Ayoko ako pinapalakpakan. Dahil gusto ko maihayag na mabuti ang salita ng Panginoon kung ano ang binigay niya, nilagay sa puso ko. Amen. So bakit ba ano ba ang dahilan? Kung bakit marami ang hindi nakakadama ng banal na presensya ng Panginoon? Kasi sa Bible po kasi may sinasabi na ganito. Doon sa Isaiah 59, verse 1 and 2. Ang sabi nito sa Isaiah, ito po sinasabi. Kaya ang hindi natin nadarama, marami hindi nakakadama ng banal na presensya ng Panginoon, ng banal na Espiritu sa buhay natin. Kung sabi, templo nga tayo, bakit hindi marami hindi nakakadama niya na sila yung templo ng Diyos? Ito ang dahilan. Sawan muna, Juan. Sabi, behold, the Lord is not shortened that he cannot save, neither his ear heavy that cannot hear. Hindi bingi ang Diyos. 2. But, subalit, ang sabi, but your iniquities have separated between you and your God, and your sin have hid his face from you, that he will not hear. So ito nagpapahiwalay sa tao, hindi baka dahil nais ng Diyos na malaman sa atin bilang templo, pero dahil sa parumihan natin sa kasalanan. Dahil ang Diyos nga hindi nananaan sa templong marumi. Sa templong sira-sira, pulit-pulit, bitak-bitak. Kaya nga sabi, be holy, for I am holy. Ay holy God, hindi cannot dwell. Doon sa templong may mga kapintasan, may mga kabulukan. Kaya binigay sa atin ng banal na Espiritu. Pagka tayo nag-iniisip pa lang natin, kinukulbik na agad tayo, pinipigilan natin para manatili yung kabanalan ibinigay sa atin ng Diyos. Amen? Kaya sa atin, sabi, pag nasa atin ng banal na Espiritu, ang sabi ng Bible, do not quench the Holy Spirit. Quench. I-search nyo kung ano ibig sabihin ng quench. Ang quench kasi, katulad na ba, may apoy, nagliyab yung kalan mo, ano ikaw, paano i-quench yan? Buhusan mo ng malamig. Mamamatay yung apoy. Kaya nga sabi, do not quench the Holy Spirit. Nasa sa inyo nga, kinuquench mo pa eh. Amen? But your iniquities have separated between you and your God and your sins. Sins, may yes, have hid ways from you that he will not hear. Kaya hindi tayo marinig. Amen? Dahil yung taglay natin. Oo nga, nagkakasala pa rin tayo, pero hindi naman yun, kasi yung
ikamamatay natin spiritual. Pasalamat tayo, nasa sa atin ang banal na espiritu. Kaya dapat yung alerto tayo, watchful tayo. Amen. Ano pa ba? Amen. So, ibig sabihin yung kasalanan. Yan ang number one talaga, yung kasalanan. Ang nagpapaiwalay sa atin sa Panginoon, hindi makapanahan ang banal na Espiritu Santo. Because dahil patuloy pa tayo nagkakasala at hindi natin kinukonfess. Kaya kinakailangan ko talaga, lagi lahat tayong nagkukonfess. Kung ano kinukonfess agad, Lord, sorry. Doon naman sa Roma 8:8. Ayan, sabi, sa 8:8 na Roma. So then, they that are in the flesh, yung namumuhay sa laman, at sabi, so that they that are in the flesh cannot please God. Kapag tayo namumuhay sa gusto ng laman, sa hilig ng laman, hindi natin ibibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Amen? So yung unang kasalanan, kaya dapat malinis tayo lagi. Nagko-confess. Ito naman yung last, yung pagnanasa ng ating laman, yun ang gusto natin. Ialis na natin pagnanasa ng laman natin. Pero sabi, so then that are in the flesh, kapag tayo ay nasa naman pahilig ng laman, gusto ng laman, paulit-ulit yan. Malinaw yan. Cannot please God. Kasi piniplease natin yung ating sarili. Pag namumuhay tayo sa laman, ang galing ko. Kailangan ang Diyos ang ma-please sa atin. Remember that we are born in the Spirit. We have to live in the Spirit. Life in the Spirit. Let us obey the Spirit of God, not our own spirit. Amen? So, kasalanan, yung last of the flesh. Meron pa, sa James 4:6. Sabi sa James 4:6, but He giveth more grace. Ayan. Nagbibigay ng more grace. Pagpapala pa nun. Wherefore, He said, God resisted the proud. Hello? Oh, liwanag yan, no? God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. Yun ang nais ng Panginoon. Lagi tayong humble. Hindi tayo mayabang, hindi tayo nagmamalaki. Ang galing ko, ang husay ko. Amen. Kaya kadalasan nga, andun siya pumipili nung magagaling, mga kung ano-anong graduate. Amen. Kasi iba-iba, may pride yung mga yan. Kita nyo, yung mga disciple ng Panginoon, sino ba ang mga titulado ron? Amen. Puro magsasaka. Kaya nagtataka yung mga tao, saan kumuha ng talino yung mga, hindi naman nag-aaral yan, hindi ba magsasaka lang yan? Amen. Bakit pinili lang Diyos ang mga magsasaka? Walang natapos, walang ipagmamalaki na ang galing ko. Pinili niya yung mga mangingisda. Bakit? Ano sabi ng Panginoon? Sumunod kayo sa akin. Kalimutan niyo ang akin yung sarili. Pasalinin niyo ang yung krus araw-araw. Sumunod kayo sa akin. Gagawin ko yung mangingisda ng mga tao. I will make you a fishers of man. Amen. So tayo ba nakakahuli? Mangingisda ba tayo? Magkaluluwa. Yun ang sabi ng Panginoon, follow me. And I will be make you fishers of man. Amen. So, ibig sabihin, mga kapatid, yun sa James, but He giveth more grace. Wherefore, He said, God resisted the proud, yung mayayabang, yung mapapagpataas. Ayaw ng Panginoon yan, but giveth grace
unto the humble. Ibig sabihin yung pride, kasalanan, makalaman, pride, yun ang ayaw na ayaw ng Panginoon. Pagka tayo namumuhay naman may pride, hindi malalahan ng Panginoon sa atin bilang templo niya. Amen. So doon po sa naalala ko, paano ba nililinis ng Panginoon ang kanyang templo? Noong ang Panginoon, basahin nga natin yun sa John 2. John 2:13. Sabi, and the Jews' Passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem, and found in the temple those who sold oxen and sheep and doves, and the changers of money, sitting. And when he had made his courts of small court, he drove them all out of the temple, and the sheep and the oxen and the pour out the changer money and overthrew the tables. And he said unto them that sold doves, take these things hence, make not my father's house an house of merchandise. Oh. And his disciples remember that it was written. Okay. Wala na yan. Doon naman sa doon sa Luke 19. Luke 19:46. Ang sabi dito, mas malinaw dito. Sabi, saying unto them, it is written, my house is the house of prayer, but ye have made it a den of thieves. O, linaw niya. Ang sabi ng Panginoon, no? Sinabi niya, ang tahanan. Sabi, my house is the house of prayer. Aking tahanan, o aking templo ay, ang tawagin, templo ng panalangin. Pero sabi, but ye have made it a den of thieves. Pero ginawa niyo, pugad ng magnanakaw. Kaya ang Diyos hindi mananakot. Kaya hindi naman sa atin. Lilinisin muna tayo ng Panginoon. At nung pumasok sa Jesus, nakita niya may mga nagtitinda, may mga chanting, yung money changer. Anong ginawa ng Panginoon? Yung binasa natin kanina. Gumawa siya ng latiko, pamalo. Pinagtabuyan niya, pinaalis niya yung lahat ng mga hindi kanais-nais. Yung mga nagtitinda. Ginawa niyong palengke, ang templo. Kaya ang Panginoon, anong ginawa? Gumawa ng pamalo. Kaya minsan pinapalo tayo dahil mayroong pinapaalis ng Panginoon sa buhay natin. Kaya minsan masakit eh. Hindi lang minsan madalas eh. Kasi gusto ng Panginoon umalis, alisin natin. Yung hindi ka nais-nais. Dahil tatahan nga sa atin, gagawin tayong templo. Bago tayo tapahanan, tumahan sa atin, ang presensya ng Panginoon, lilinisin niya na muna. Dahil hindi siya magtutwento sa templong marumi. Amen? Kaya madalas, alam niyo, naranasan ko niya, ang dami sakit na dinanas ko dahil ang dami inalis sa akin. Amen? Ang daming inalis ng Panginoon sa akin. Ang daming vision inalis sa Panginoon, pero nagtiis ako dahil alam ko na, natutunan ko na. Dahil iaalis na pa. Kaya tayo nakakaranas pa ng sakit ngayon sa ating katawan. Especially inside. Lalo sa pag-ugali natin, may inaalis ng Panginoon. I-reveal naman niya kung ano yun. Amen? So, napag tumatigal na ako. Kakatigal na yata ako. Amen? Amen. Nawala yung pamamanit ng paa. So yun yung mga kapatid, ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. Pagka meron tayong nararanasan, ibig sabihin, kilos ng Panginoon yun. Iba yung tinatawag na pinapalo ko ng Panginoon kaysa sa tinaka ng Diablo. Dahil wala na karapatan sa atin eh. Hindi ba? Napagkito sa Timosyo kanina eh. Amen. Dahil tayo templo na ng Diyos tayo eh, kung tayo sumusunod. At pagkatapos tayo linisin, mananahan sa atin ang Panginoon. Pagka tayo pinumpes natin ang lahat ng kasalanan, yung pagnanasa ng laman, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Amen. So paano natin malalaman ngayon?
kung tayo pinananahan, at sino ba ang pinananahanan ng banal na Espiritu? Hindi lahat. Not everybody that claim that nananahan sa kanyang banal na Espiritu, hindi lahat. Unang-una sabi, you will know them by their fruit. Fruit of the Holy Spirit. Amen? Okay. Dito na natin babasahin. Yung sa Hebrew 2:14 and 15, sabi, dahil sa ang anak na tinutukoy niya ay tao. Sino tinutukoy na anak? Ay tao, sabi. Naging tao rin si Jesus. At tulad nila, may laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. 15. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao sa buong buhay niya. Inalipin ang takot sa kamatayan. Nakuha natin, ano ang ibig sabihin niya? No? Na ibig sabihin mga kapatid, pagka may takot ka pa, isa lang ibig sabihin yun. Wala sa iyo ang presensya ng Panginoon. Amen. Kaya dito taiyaan natin, those who truly love God have no fear. Amen. Ayan, those who truly love God have no fear. Yung tunay na umiibig sa Diyos ay walang takot. Amen. Kasi alam mo, hawak ka ng Diyos, ba't ka matatakot? Ano bang mangyari sa iyo? Takot na takot. Kahit kamatayan, hindi mo natin dapat ikatakot yan. Kamatayan saan? Kamatayan sa laman. Lahat tayo mamamatay. Pero ang katakutan natin ay kamatayan espiritual. Mapawanay ka sa Diyos. Amen. Kaya ito, malinaw yan eh. Yung unang binasa natin eh. Sige, mo nga ulit. Sabi, dahil sa ang mga anak na ito'y tinutukoy niya ay tao. Tao tayo yun. Tinuturing, naging tao ni si Jesus na tulad nila. May laman at dugo. Ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay bawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Amen. So, dapat tayo manatiling buhay sa Espiritu. Mamamatay tayo. Kaya ako, walang hinayang dito sa laman ko. Mawala man ako anytime. Okay na ako. Dahil sigurado kung buhay ako sa Espiritu at ang Espiritu ko ay uuwi sa Diyos. At yun ang pinananabigan ko. Makauwi na ako sa Diyos. Amen? Napapagtagumpayan po natin lahat. Basta't meron na tayong tunay na pagmamahal sa Diyos. Hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Amen? Romans 8. 15. Ang sabi, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Amen? Sino may takot pa rito? Ano kayo tatakot nyo? Amen? Kaya sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin, hindi na tayo alipin ng ninuman, kaya hindi tayo maaaring matakot. Ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay espiritu ng pagpupok upang kayo maging mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa kanya lagi, Ama ko, Ama ko. Anak tayo ng Diyos eh. Sino magulang nila pinabayaan yung anak? Amen? Yung malasakit nyo, kung kayo magulang nasa anak. Amen. Ayan, di na rin nangyayari ngayon. Yung mga magulang na ngayon, pabaya sa anak. Amen. Amen. Susunod na verse. Sapagkat ang espiritu ng ibinigay sa inyo, sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob,
Hindi kahinaan ng loob, hindi kaduwagan ang binigay sa atin ng Diyos. Hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yan ang binigay sa atin ng espiritu. Hindi ng kaduwagan, kundi espiritu ng ano? Espiritu ng, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Kaya kung talagang tunay ang pag-ibig natin sa Diyos, ba't ka tatakot? Amen? Doon sa 2 Timothy 1:7. Ayun ba yun? Siguro, yan o. At magbabakas na tayo. Medyo ano na rin naman. Sa first John. Ito, tandaan natin. Walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ano pumapawi? Ang sabi, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap. Ito, tandaan natin ito. Sabi, hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino bang natatakot. Ibig sabihin pagpapetawag ka, hindi ganap yung pag-ibig mo sa Diyos. Hindi ka nagtitiwala eh. Hindi ka naniniwala. Sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. So huwag tayo matakot mga kapatid. Ano man ang sabihin natin? Ang Diyos ay sumasa atin. Ibig sabihin mga kapatid, kung tayo may takot pa, ibig sabihin, kung talagang tunay na mahal mo ang Panginoon, ba't ka matatakot? Dahil alam mo, mahal ka niya, hindi ka niya pababayaan. Yung pangako niya ay nasa atin. Hindi kita iwan, hindi kita pababayaan. Amen. Kaya nga sabi, true love, a perfect life, drives out fear. Ito ang nagtataboy, ang tunay na pag-ibig ay nagtataboy sa anumang pagkatakot. Kaya manatili tayo mga kapatid sa pag-ibig ng Diyos. Tandaan po natin yan, yung Peter 1:18 na yun. Yan, those who truly love God have no fear. Kung talagang alam mo mahal mo ng Diyos, paano mapapatunayan mahal mo ng Diyos? Susunod ka sa kanyang pinag-utos. Ano ang kalooban na? Hindi yung kalooban natin. Not my will, but your will be done. Amen. Kadalasan po kasi gano'n eh. Yung will natin, pinipilit natin eh. Sinabi na nga ng Proverbs, there is a way that seemeth right unto man. But at the end is death or destruction. Yun ang nakapagpahamak sa atin eh. Alamin natin, nakikita ang ganda, mabuti, parang si Eva. Ang ganda ng prutas, mukhang masarap. Pag kinain ko ito, kakaroon akong lakas na parang Diyos. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Iwasan po natin yan. Hindi gusto natin manahan sa atin ng Panginoon. Amen. Kaya sa oras po ito, tayo mananalangin. Tapos tayo ang awit.